partners. Pag Monday kasi, no? Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-25 ng Marso, taong 2013. Po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. At samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po, si Snow Badwa. Sa amin kayo ang masusunod sa mga balita dahil alam namin kahit sa dyaryo, ito ang inyong unang binubuklat. Ako naman si Meg Siozon. At ito po ang PTV Sports. Ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Philippine Ascals football team. Optimistiko sa kanilang tsansa na makapasok sa AFC Challenge Cup proper sa Maldives sa susunod na taon. Comeback fight sa Setyembre ni Pinoy Fighter of the Decade Manny Pacquiao. Napabalitang idaraos sa Macau. Year 21 Express star point guard Mike Cortez. Pinangalanan bilang Axel PBA Press Corps Player of the Week. Pinoy Pool Master Francisco Django Bustamante nananatili sa ibabaw ng World Billiards Money List. Defending champion Miami Heat, 7 panalo na lamang ang kailangan para mapantayan ang longest winning streak sa kasaysayan ng National Basketball Association o NBA. Two-time defending champion Novak Djokovic, pasok na sa 4th round ng Miami Tennis Masters sa Florida. Yan po ay mga headlines pa lamang, detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na, tayo po'y nadidinig din ng live sa DZSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Sa football, malaki ang tsansa na makapasok sa AFC Challenge Cup proper ang Philippine Ascals. Ito'y matapos ang kanilang dominating victory kontra Cambodia Warriors sa group eliminations ng AFC Challenge Cup qualifier sa Rizal Memorial Football Stadium kagabi. Ang kabuang detalye, ihahatid ni Miss Cristabel De Leon. Naghahanda na ang Philippine Ascals para sa importanteng laban kontra Turkmenistan sa AFC Challenge Cup qualifiers sa Football Stadium bukas. Ito'y kasunod ng kanilang 8-0 victory kontra lower-rated rival na Cambodia Warriors kagabi. Si star forward Phil Young husband ang kuminang ng husto para sa Philippine 11 kung saan umiskor siya ng hat-trick sa loob lamang ng 9 na minuto sa first half bago siya nagdagdag ng isa pang goal sa second half. Umiskor ng 2 goal si striker Javier Patino sa kanyang Ascals debut habang nag-ambag naman ng tig-1 goal para sa team sina Stefan Strock at Martin Demurga. Sa panayam ng PTV Sports, hindi nagpapakakumpiyansa si national coach Michael Weiss sa laban kontra Turkmenistan, lalo pat minsan na umano silang yumukod sa higher-rated rival sa AFC Challenge Cup noong isang taon. There's never an easy opponent. We should never think that we are already top of the world. We have to fight for every single victory very hard, but we worked well in the last 2 years and now we have a good base and we build up on that base and try to get better and improve especially our offensive play. Samantala, hawak naman ng Philippine Ascals ang 1-point advantage na goal difference kontra Turkmenistan. Ito'y sa bisa ng kanilang naibaong 8 goals kontra Cambodia kumpara sa 7 goals lamang ng Turkmenistan. Ang ibig sabihin nito, kapag nauwi sa draw ang match-up ng Pilipinas at Turkmenistan, ay ang tropa ni Vice ang uusad sa AFC Challenge Cup proper sa Maldives sa susunod na taon. Pero kung masisingitan naman tayo ng Turkmenistan, may pag-asa pa rin tayong mapasama sa 2 best runners-up ng group eliminations na mabibigyan ng ticket patungong Maldives. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing, 5 world champion sa pangunguna ni WBO Super Bantamweight King Nonito Donaire Jr. ang pararangalan ngayong gabi sa 3 taong edisyon ng Gabriel Flash Elordi Awards sa Sofitel Hotel, Manila. Ang 30 anyos na si Donaire ang pangunahing awardee dahil sa 4 na panalong naitala niya sa 4 na world title fights noong isang taon. Hahanayin rin kay Donaire ang mga nagsipagwagi sa kanilang world title bouts na sina dating WBC Flyweight Champion Sunny Boy Haro, World Light Flyweight Champion Real Casimero at Donnie Nietes, at Unified Flyweight titleist Brian Viloria. Kabilang rin sa mga tatanggap ng tropeyo at plaque sa taunang event ay ang iba pang mga international at Philippine boxing champions na nagsipagwagi noong 2012. Ang Gabriel Flash Elorde Memorial Awards ay taunang parangal ng pamilya Elorde para sa mga boxing heroes ng bansa.
Ito ay regular na itinatanghal sa petsang March 25, ang araw ng kapanganganak ni Flash Elorde na tinaguri ang tunay na Filipino boxing legend sa loob at labas ng ring. Samantala, posibleng sa Macau naman po idaos ang pinaplanong comeback fight ni Manny Pacquiao sa buwan ng Setyembre. Ito po ang binalita ng isang source na nakausap ni Manny Pacquiao sa General Santos City kamakailan. Ang 34-year-old Pinoy Fighting Pride ay galing sa magkakambal na kabiguan noong isang taon at balak niyang mairedeem ang sarili laban sa hindi pa pinapangalanang katunggali. May report si JP Palileo. Ang abala ang Team Pacquiao sa campaign trail, isang unlikely source naman ang venue ng comeback fight ng Pinoy boxing hero. Sa social networking site na Instagram, ibinalita ni Pinoy rapper Andrew E. na nakausap niya si Pacquiao habang nasa kasagsagan ng kampanya sa General Santos City. At dito ay naibulong di umano sa kanya ng Pinoy boxer na sa Macau magaganap ang kanyang ring return sa Setyembre. Sa katunayan, ipinakita pa ni Andrew E. ang larawan ng kwentuhan nila ni Pacquiao. Pero hindi pa rin kinumpirma ng ilang miyembro ng Team Pacquiao ang pahayag ni Andrew E. Sinat, hindi pa siya masagot kasi walang update dito sa Jensen lang may busy eh. So may dala na siya sulat, gano'n, o kung ano man yun? I think so, ganun. Depende. Possible Macau, possible Singapore, possible Dubai, possible US. Depende yan, US. Sa ngayon ay subsub pa sa kampanya ang 34-year-old Sarangani congressman. Subalit ngayong gabi ay personal siyang magtutungo sa Elorde Awards Night para tumanggap ng parangal. Para sa PTV, JP Palileo, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, tiwala ang isang boxing expert ng bansa sa kakayahan ni Pinoy challenger Malcolm Tunyacao na magtala ng upset win kontra WBC bantamweight champion Shinsuke Yamanaka ng Japan. Sa katunayan, nagbitaw pa ng fearless forecast na third-round knockout win para kay Tunyacao si Sports Radio boxing commentator Renato Lirio. Eksaktong 2 linggo bago ang title clash ng dalawang 118-pounders. Nagbabalik si Miss Cristabel De Leon. Buong-buo ang kumpiyansa ng mga eksperto at matagal nang sumusubaybay sa karir ni Malcolm Tunyacao na kaya nitong maagaw in scintillating fashion ang WBC bantamweight belt. Sa April 8 ay susubukan ni Tunyacao na maagaw ang 118-pound crown kay Japanese champion Shinsuke Yamanaka sa hostile territory sa Tokyo. Kaya't kwento ni Sports Radio anchorman Renato Lirio, mas malamang sa loob ng 3 rounds ay umigtad na sa sahig si Shinsuke. Sabi niya, sige, I will try. Believe me, yung sinabi niya, siyempre, na gusto ko sana mabuhay na ng round 3 para hindi na siya, alam mo na, medyo hindi niya kompletong yung manake. Kaya naman na sa akin. Kaya, malakas sumuntok si Malcolm Tunyacao. Opo. Oo, lahat ng punches na sa kanya, left and right, parehong malakas. At saka upper, straight, lahat na si Malcolm Tunyacao. Ang mataas na kondisyon ni Tunyacao at ang walang pagal na paglilinang nito ng talento sa training ay dalawa lamang sa mga idinagdag ni Lirio na ganansya sa super talented Mandaue City Pride. Mataas ang kanyang, ang kanyang moral at saka yung mental at saka physical condition. At saka alam mo, na-assess na niya ng gusto niya si Yamanaka kasi they belong in the same district, in the same area. Kitang-kita ni Malcolm na basang-basa na medyo napaghanda na yung any eventuality na ibibigay ni Yamanaka. Alam na alam ni Malcolm ang kanyang knockout. Kaya kahit mataas ang knockout ratio ni Yamanaka, Magiging kahinaan lamang ng Pinoy Southpaw ang kanyang pagkakapahinga, ngunit batid muli ni Lirio ang determinasyon ni Tunyacao na ipapanalo ang bout. Bitbit ni Tunyacao ang kartadang 32 wins, 20 by knockouts, 2 losses at 3 draws, samantalang si Yamanaka ay aakyat sa ring, dala ang 17 wins, 0 loss at 2 draws. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Good luck sa iyo, Idol Malcolm Tunyacao. Lipat tayo sa professional basketball. Patuloy po ang pagratsada ng panalo ng Barangay Ginebra San Miguel sa elimination phase ng PBA Commissioner's Cup. At ang kanilang pinakahuling biktima ay ang Barako Bull Energy Cola na tinalo nila sa kabila ng pagliban sa aksyon ni injured superstar Mark Kagiwa. At muli pong sinandala ng Al Francis Chua mentored squad ay walang iba kundi si prolific import Vernon McLean na tumikada ng double-double performance na 33 points at konti lang, 22 rebounds. Ang karagdagang detalye at ng veteran reporter na si Dennis Principe.
Bad news para sa mga susunod na mga kalaban ng Barangay Ginebra. Habang tumatagal ay lalong gumaganda ang performance ni Ginebra import Vernon Macklin. Kaya naman umabot na sa 4 na laro ang winning streak ng top crowd drawer ng liga. Huling biktima ng Ginebra ang tumatamlay na Barako Bull sa pamamagitan ng isang 96-89 victory linggo ng gabi sa Araneta Coliseum. Walang nakapigil kay Macklin sa pag-score nito ng career high 33 points, bukod pa sa paghatak ng 22 rebounds laban sa Barako sa kanilang Commissioner's Cup Elimination Round face-off. Sa unang 3 laro nito kung saan 2 ang nakuha nilang panalo, nag-average lamang si Macklin ng 21.3 points at 16.6 rebounds. Ngunit sa huling 4 na laro kung saan dati na ipanalo ng Ginebra, 25 points at 17.3 rebounds na ang average ni Macklin. It's a big relief, no? Para 500. And I give it to the boys. They, kahit nagkakamali kami kanina, turnover, nagkakaano kanina, but I give this to Vernon. He showed na hindi siya push out na import. He really carried us in this game. Sa kanilang panalo laban sa Barako Bull, malaki din ang kontribusyon ni L.A. Tenorio sa kanyang conference high na 27 points, kasama pa ang 7 rebounds at 4 assists. Nakuha ng Ginebra ang impresibong panalo sa kabila ng hindi paglalaro ni superstar Mark Caguioa na nagkaroon ng MCL injury sa kanilang huling laro kontra Meralco noong Biyernes. I told you before the game that kailangan mag-step up sila. Actually, it's not about yung step up ng isang player lang. Ang sabi ko, mag-step up lahat ko. Ano yung nawala si Mark, kailangan lahat sila mag-contribute. Hindi isang tao na nawala, mag-step up yung isa hindi. So, kita niya medyo malalim yung yung bench ko ngayon, medyo malalim yung hinugot ko, no? Swerte naman at magkakaroon ng long break ang Ginebra dahil sa Holy Week bago nitong sagupain sa isang rematch sa April 3. Ang tumalo sa kanila noon na Air 21 Express. Matapos ang Express ay haharapin ng Ginebra ang Meralco Bolts sa April 7, Alaska Aces sa April 10 at Talking Tech sa April 14 sa pagkumpleto ng kanilang 14-game schedule ngayong Commissioner's Cup. Nasa ika-4 na pwesto ang Ginebra sa team standings, katablaan Talking Techs, Air 21 at San Mig Coffee na pare-pareho may 5-5 win-loss record. Samantala sa second game, lubog sa Rain or Shine ang Talking Techs sa score na 116-85. Tabla na ang Elasto Painters at Alaska Aces sa top spot sa parehong 7-3 win-loss card. We got lucky. I don't think we can shoot that well every night. We shot the ball really. So it's a combination of them having a hard game and playing hard and getting tired last Friday and us getting lucky today. Not to take away any credit from the guys, they played good defense. I think that's what really started it off for us. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Samantala, hindi naman makakasama ng Barangay Ginebra San Miguel sa mga susunod na laro si reigning PBA MVP Mark The Spark Caguioa. Ito'y dahil kasalukuyang naghihimas ng MCL injury ang charismatic leader ng Ginebra. Dahil dito, kinakailangan mag-adjust sa rotation ng crowd favorite squad, lalo pat si Caguioa ang kanilang top scorer. Narito ang report ni Ms. Nicole Ramos. Tigil muna ang mundo ng basketball para kay Barangay Ginebra San Miguel superstar Mark Caguioa. Ito'y matapos na magtamo siya ng sprained left MCL sa laban kontra Meralco Bolts noong Biyernes. Sa katunayan, sa laban kontra Barako Bull Energy Cola kagabi ay hindi nakapaglaro si Caguioa. At wala pa ring malinaw na time frame kung kailan siya pwedeng magbalik aksyon. Dahil dito, suko na si Caguioa sa katotohanang posibleng bumaba ang kanyang kondisyon. No, hindi naman. Hindi naman ako natatakot. Sandali lang naman yun eh. So. Hindi rin itinago ng 34-year-old dribbler ang pangamba na baka tumagal ang kanyang layoff. I'm afraid that it's not gonna heal like in a week or 2 weeks. Baka humaba. Sana wag ganun ang mangyari. Doon lang ako natatakot. Sa panig naman ni Ginebra import Vernon Macklin, malaking kawalan sa kanilang rotation si Caguioa na nagsisilbi ring motivational leader ng team.
He's a veteran leader. He speaks to us a lot before we go out to the games. He taught us a lot during the games, and also the way he scored the ball for us. So he's very key with us on and off the court. Him being a veteran and playing as hard and play as good as he is. Sa ngayon ay nangako si Kagiwa na magiging sa bawat laro ng Ginebra upang magbigay ng moral support sa kanyang mga teammates. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. At gandang gabi sa'yo, Idol Mark the Spark Kagiwa. Siyempre kay Miss Lauren Hudson, thank you so much for watching. Sa PBA pa rin, laking gulat ni Air 21 Express superstar point guard Mike Cortez nang siya ang mahirang bilang Axel PBA Press Corps Player of the Week. Sa panayam ng PTV Sports, sinabi ng Cat Quick Sentinel na sa bigat ng nilalaro ni na L.A. Tenorio at Mark Kagiwa para sa Ginebra, talagang hindi niya naisip na siya ang mapipili ng mga PBA scribes. Sa nakalipas sa linggo, ang tinaguriang The Cool Cat ay kuminang ng husto para sa Air 21. Nagtala si Cortez ng superb averages na 13.5 points at 6 assists per game upang maging chief backup sa opensa ni prolific import Michael Dunnigan. Maging si Coach Franz Pomaren ay labis ang katuwaan sa ipinakikitang performance ni Cortez sa kabila ng spasm o labis na pananakit ng likod. I tried hard to not take any time off. Coach has been really patient with me. Like I wasn't playing well to start the conference. Losing streak kami. And I wasn't really playing well, and you can really tell that I was having a hard time with like my back and other injuries also. Pero with the help of yung mga PTs namin, tsaka si Coach Franz, I was able to get healthy again, and it's showing in the way I'm playing, I guess. And I guess hard work pays off na. Samantala, pinatawan naman ng 40,000 pesos na multa ni PBA Commissioner Chito Salud si Alaska Aces head coach Luigi Trillo. Matapos ang mahigit isang oras sa pakikipagpulong kay Trillo, inilabas ng abogadong komisyonado ang kanyang hukom. Maling-mali ang ginawa ni Trillo na pagbitaw ng statement sa media na tila inaalis ang tiwala ng publiko sa maayos na pagpapatupad ng officiating sa liga. Ipinamukha rin ni Salud kay Trillo na mali ang bintang ng batang coach ukol sa naging pito ng mga referee sa laban ng Alaska at San Mig Coffee Mixers noong Biyernes. Sa dying seconds ng laro, na-nullify ng mga referees ang dapat sanay game-tying free throw ni Alaska rookie Calvin Abueva. Dito ay iginiit ni Trillo na dapat ay counted ang charity shot, pero ang problema, nakita ng technical team na tama ang naging desisyon ng mga referees dahil 4 na players mula sa magkabilang team ang maagang pumasok sa linya para sa rebound. Sa chess, share of 3rd to 10th spots ang naabot ni na Pinoy Grandmasters Mark Paragua at John Paul Gomez sa katatapos na 3rd HD Bank Cup International Chess Open sa Vietnam. Sa final round kahapon ay nakipaghati ng punto si Paragua kay fellow Grandmaster Zhao Weiki ng China sa loob 31 moves ng Queen's Pawn Skirmish upang makalikom ng kabuuang 6.5 puntos sa kabilang banda. Giniba naman ni Gomez si Vietnamese International Master Nguyen Doc Hoa sa loob ng 44 moves ng Queen's Indian Defense upang makahabol kay Paragua at sa 6 na iba pang wood pushers na tumapos na may 6.5 points. Ang 9-round Swiss System Tournament ay pinagharian naman ni hometown hero at top seed Le Quang Liem ng Vietnam. Sa billiards, unti-unti nang humihigpit ang girian sa World Billiards Money List. Ang nasabing rankings ay ang pinaka-prestigiyoso para sa billiards dahil katumbas nito ang pound-for-pound rating sa boxing. Ang kaibahan lamang ng money list, nakabase sa mga prize earnings ng mga Q artists ang tally sheets. At sa papatapos ang buwan ng Marso, napanatili ni Tarlakenyo pool wizard Francisco Django Bustamante ang kapit sa top post. Sa kanyang earnings sa $45,593, na-sustain ang pananatili sa pwesto sa kabila ng pagsagit-sit ni English Q Master Kelly Fisher. Naagaw ni Fisher ang number 2 spot mula sa isa pang Pinoy na si Dennis Orculio na nalaglag naman sa 3rd place. Nagbigay naman ng paliwanag ang manager ni Orculio na si Perry Mariano ukol sa paglaylay sa pwesto ng Surigao del Sur Pride. Lipat po tayo sa mga sports stories overseas. 26 wins
and counting. Ito po ang kasalukuyang naitatanan ng Miami Heat na winning streak sa ang second longest in the history of the NBA. Kanina po ay sinilaban ng Heat ang hamon ng Charlotte Bobcats 109-77. At tulad ng dati, si reigning league MVP LeBron James ang muling namuno sa opensa ng Heat sa kanyang near triple-double performance na 32 points, 10 assists at 8 rebounds. Sa sobrang ganda ng nilaro ni James, hindi naramdaman ng koponan ang absence ni star guard Dwayne Wade. Bukod kay James, malahalimaw na laro din ang nai-contribute ni Chris Bosh na pumukol ng 15 markers. Dahil sa kanilang 26 inning run, 7 magkakadikit na panalo na lamang po ang kailangan ng Heat para mapantayan ang record ng Los Angeles Lakers na naglista ng 33 straight victories noong 1971-1972 season. Salamat po sa Solar Sports at BTV, gayon na rin po sa ABS-CBN Sports at Studio 23 sa video po niya na aming ginagamit. Ang panalo po ay naghatid rin sa Heat sa season's best record na 55 wins against 14 losses, 2.5 games ang layo sa Western top seed na San Antonio Spurs. Kaya yung 33? Siguro. 26. 7 games. Pero mabigat eh. Sa road games na sila. But sige, antabayan na natin. Talagang napaka-tindi na ipinakikita talagang dominance ngayon ng Miami Heat. Yes. Pag-uusapan po natin yan, kung may magtatanong, pamamagitan ng Twitter, Facebook, o email, at text mamaya sa ating pong iSports segment. Huwag ko kayong alis. Babalik agad ang PTV Sports. Hi, I'm Harvey Carey. It's PTV Sports, and I hope you have an English edition soon. At nagbabalik ang PTV Sports. English edition daw, Saturday. Harvey Carey. Hi, I'm Nicole Ramos and we're with Sir Snow and Dennis Principe. Don't worry, Harvey. We're preparing for that. That's why we already have her on board. Di ba, Dennis? Yeah, sort of. And Dennis will be partnering with her. That's why I'm wearing a jacket. Americana. Yeah. Hey, congratulations, Prince Ian. Thank you. Congratulations. Welcome to the Christian world. Thank you. I didn't feel it. You were there. You weren't there. Yeah, I wasn't there. Yeah. Anyway, you're busy doing something else. But anyway, so how did they send text messages? Oh, yes. By typing radio space, SR space, name space, message, and then send them to 2311 Globe and Touch. Or 350 Smart and Talk and Text. 2 pesos and 50 centavos for every successfully sent messages. For Facebook? For Facebook. You just type it. You follow us through facebook.com/PTV4 Sports. Or on Twitter, you can follow us by twitter.com/PTV4 Sports. And you can email us through ptvsports@mail.ptv.ph. Yes. Yeah. Okay, basa na tayo agad. Ayan, Ayan, humabol. Huwag mo gagalawin. Humabol, okay? Yes. Anyway, so lipat tayo sa inyong mga... Sa text muna tayo, Nicole. So yung mga text messages nila, sige, you control it, Nicole. Ikaw na mag-control niyan. So si Nicole po ang tagabasa, tapos kami tagasagot. Tapos pag may alam siya sagot, siya na rin. Tutulong na rin siya. You know, brother. Si Jen David, nagwa-watch kami. Pakibate si Teddy Limyak. Pinapabati ni Jen David, asawa ni Gary David. Partner, si Boss Boy Lapid din, nanonood. Hey, Boss Boy! Ayan, mga Ross fans daw, sina Joy, Teng, Mel, Mia Ligaspi at Tani Perez. Watch kami, ang shirt mo, pogi talaga. Thanks, partner. Ayan, salamat sa'yo. Sir Boy, si Gary David din. Pakibati si Teddy Limyak, Balikbayan, nanonood kami ngayon. Salamat sa'yo, Idol Gary David, ha? Okay. Alright. Alis na kami ni Nicole, eh. Okay, kayo na. Hindi na ako magsasalita, ha? Gerald, kailan po open ang Shakey's V-League? Sana po i-guess nyo ang Ateneo Lady Eagles. O, Denny, sagutin mo yan. Hindi ako magsasalita. Hindi ako magsasalita. Opening yan, na-cover mo yan, Brad. Hindi ako magsasalita. Ayoko na. Kaya mo yan. Ngayon, kailangan niyo pala. Birthday lang tayo. April 3 po ang opening ng Shakey's V-League. Wala kasi ako rito. Nasa Macau ako nun eh. Magko-cover ako ng... ang tawag ito? Brian Viloria. Mainit eh. Wala yan. Okay. Brian Viloria,
Juan Francisco Estrada. Juan Francisco Estrada, April 6. Okay. Anyway, Dennis, bago tayo magpatuloy sa pagsagot po ng inyong mga text messages, Nicole, ano yung ating dapat na gawin? Pasadahan po natin. Pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. So report ni JP Palileo. Kailangan pang maghintay ng isang buong araw ni Tiger Woods bago niya subukang mapasakamay muli ang #1 ranking. Ito'y dahil habang hawak niya ang 3 shots advantage sa final round ng Arnold Palmer Golf Invitational sa Orlando, Florida, ay biglang bubuhos ang napakalakas na ulan na nagpabaha sa ilang bahagi ng Bay Hill Course. Ang 37-year-old na si Woods ay nagtatangkang makakopo ng pang-8 titulo sa Arnold Palmer Invitational na maghatid rin sa kanya pabalik sa top spot ng world rankings na huli niyang hinawakan noong October 2010. Sa tennis, buhay pa ang title retention bid ni Novak Djokovic sa men's singles ng Miami Masters sa Florida. Kanina ay walang awang pinatalsik ng top-seeded Serbian star ang lower-rated rival na si Somdev Devarman 6-2 at 6-4. Tungo sa pagabante sa 4th round ng hardcore tournament. Napagwagian ni Djokovic ang 90% ng puntos sa kanyang first serve at minsan lamang siyang naharap sa breakpoint sa kabuuan ng match. Nangailangan lamang si Djokovic ng 1 oras at 8 minuto upang maikasa ang pakikipagduelo kay Tommy Haas ng Germany sa susunod na round. Sa Miami Tennis Masters pa rin, pasok na si 3rd seed Maria Sharapova sa 4th round ng women's singles. Ito'y matapos na dispatsahin niya ang kapwa-Russia na si Elena Vesnina 6-4 at 6-2 kanina. Napag-iwanan muna si Sharapova sa score na 3-1 sa opening set bago niya napagwagian ang 11 sa sumunod na 14 na games. Ang susunod na makakabangga ni Sharapova ay si 21st seed Klara Zakopalova ng Czech Republic. At sa multi-stage cycling, opisyal lang inangkin ni Irishman Daniel Martin ang overall championships ng Tour of Catalonia sa Spain. Kagabi ay tumapos ang 26-year-old rider na kabilang sa main pack sa 7th and final stage upang magugi ng 17 seconds overall laban kay hometown bet Joaquim Rodriguez, habang si Michelle Scarponi ng Italy naman ang kumumpleto sa podium 34 seconds adrift. Hinawakan ni Martin ang leader's jersey sa stage 3 matapos na ma-involve sa crash si overnight leader Alejandro Valverde ng Spain. At mula dito ay unti-unti na niyang iniwanan ang mga karibal sa general classifications. Para sa PTV Sports, JP Palileo, Telebisyon ng Bayan. Okay, go! Magsalita. Okay, salamat sa iyo, JP Palileo. So, basa uulit tayo ng mga messages inyo, Nicole. Okay, from Randy Malana. Kailan po balik ni Casio Huggable Snow? Guwapo mo. Okay, next. Grabe. Dream ko makapag-panel kayo ni Idol Dennis sa PBA courtside naman. Baka ayaw ni Tati eh. Mga... si JV Casio, lumalabas ito, baka raw next game. Pero ano pa rin kumbaga limited pa rin yung movement niya. But if ever yun, yung susunod na game. Kasi tawagan yung natin. last time. Tawagan natin si JV. Siya na, si JV. Oo. Sige, batawagan natin si Paris, no? Sige, basa ka muna, Nicole, na iba pa dyan. Okay, another text from Rizal Villanueva. Sabi niya, Miss Rhea, nagiging giant killer na yata ang Air 21 ngayon. Kung mag-go on the way sila, it will be Dozier and Donegan for best import. Pwede. Pero, tingin mo, Donegan, ano? Donegan kasi he started playing since the start of the season, di ba? Conference. Tapos si Dozier kasi minsan may on and off yan, lalong-lalo na yung first 2 games. Tapos si Donegan, nag-ano pa yan, nag-conference high. Tsaka ano siya yung yardstick ngayon ng mga import eh. At tsaka mabibigat yung mga tinatalo nila. Not even Denzel Bowles, di ba? Mabibigat yung mga tinatalo nila. Pero hindi pa rin natin syempre mai-rule out yung chances nitong si Vernon McLean. Of course. Kasi tumataas nga, di ba, yung report natin kanina. Nag-improve yung kanyang performance. So, mukhang matindi ang bakbakan pagdating sa best import trophy. Kumakain pala siya ng show pa, napanood ko. Kailan ko lang nalaman. Si McLean. Na-cover ba yun? Kailan ko lang nalaman. Parang, teka, di ba nag-cover tayo, no? Tayo ba yun? Tayo ba gumawa? Akala ko. Pero matagal na yun nung ginawa.
Parang di ba? Akala ko naman, nung Biyernes ko lang nalaman eh. Hindi, matagal na yun, mga 2 weeks pa. Una ka pa ron, gano'n? Tayo. Ako may hawak ng mic eh. Ako may hawak ng camera eh. Siyempre, cameraman ako, hindi ko naintindihan. Okay, sige, pag-usapan natin yan. At marami pang iba, may mga updates pa rin nung kaming share sa inyo sa pagbabalik ng PTV Sports. Hi, I'm Jack Meyer. I love watching PTV Sports because it's nobody. Nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Let's go back to iSports segments. Ito yung lang yung pagka ako ganito yung post namin ni Dennis, baka ko napapagkamala rin yung Bureau of Immigration. Kasi BID yung dating natin eh. BID. Makita natin. Sa lubong na gano'n din. Pero small, Small. Out of play si Nicole eh. Si Nicole naman. Hindi, pagkatawa lang naman natin yun. Okay. Alex Ramos. Basta tayo ng text. Ano sabi ni Alex? From Alex, good evening. Snow, ask ko lang kung possible bang mapunta si David at Aguilar sa Petron kung matuloy yung trade na gusto ni Gary David. Gusto pa talaga ni Gary David? Alam ko si Gary hindi na eh. Parang ganun. Gar, ikaw nga sumagot. Ayan, si Gary David hindi ho nagpapatrade si Gary David. Okay? Katunayan, ang gusto ho ni Gary David, batiin si Teddy Limyak, yung balikbayan na kapitbahay na kasama nila ngayon. Pero alam ko nga si Gary natutuwa na nga ho siya kasi talagang full support sa kanya si Boss Mikey no? Boss Mikey. So medyo 7 game ba? Losing streak? Oo, 7 na. 6. Bara ako 6. Next game nila, sino ba? Next game nila? Ayan, sige Nicole. Sige nga. Sino ba next game ito? Hintayin natin yung text niya. Global Port Batang Pier. Meralco Bolts. Ako, may tulog na naman. March 27, Wednesday, at the Smart Araneta Coliseum. May tulog na naman. Pero muntik ko nilang tinali yung Meralco Bolts. Di ba? Nasunodan lang sila. Oo, di ba? Di ba? Yun. Hindi, alam ko. Hindi. Tema. Hindi Meralco, hindi rin magpapalit ng import, ha? Hindi na. Oo, tama. Dawson. Okay, sino to kaya ito nagre-ring na to? Okay, Nicole, basa ka pa ng mga text. Basa ka pa. Christian, good PM po. Kuya Snow at sa mga kasama mo dyan ngayon. Ask ko lang po, wala po ba trade sa Global Port ngayon? Kasi puro talo sila ngayon po. Okay. Hindi malayo na mag-trade dahil puro talo eh. No? Pero yung pa rin, matunog pa rin. Diba? Yung kay Japet, although si Mr. Mikey Romero, nakausap ni Panis Novado, hindi naman daw te-trade eh. Hindi daw te-trade eh. Hindi raw. Hindi daw. Pwedeng pa, pwedeng hindi na. Pero ano mas matimbang? Yung hindi pa magte-trade o hindi na magte-trade? Ang sabi nga ni Coach Junel, kausap ko nung Sunday, kasi mahirap dahil nag-gel pa rin sila eh. Tapos yun nga, yung import, diba? Yung una, ineffective. Pero yung unang import nila, siya pa ang leading scorer. Among imports. Si Justin Williams? Oo. Tapos yung... Then, rebounder, tsaka shot blocker. Shot blocker ba? Oo, dahil yan kasi nag-register ng 30. Tapos yung pangalawa, tinulugan sila. Si Sharp. Tapos yung ngayon, hindi pa rin naramdaman masyado. Wala pa. Alam mo, ang hirap ngayon sa mga imports. Hindi pa pwede yung, sige, magaling ka. Hindi, kailangan mag-gel ka sa team mo. Tapos, tsaka yung liga. Makabisa. Maka-adapt ka. Tsaka yung physicality rito, iba ho kasi laro dito sa Pilipinas eh. Talagang kung mapapansin ninyo, pagka mahina po ang pasensya ninyo, kukunti lang po yung isinaksak ninyo na anesthesia. Wala ka, talo ka. Di ba? Si daddy mo, ano ba sabi kay Evan Brock? Si Evan Brock pa tatagal? Wala ba siyang sinasabi sa akin? Tanong mo mamaya. Okay, text mo. Bigyan ka ng tip, kunin mo yung cellphone niya. Basahin mo yung mga text. Oo, habang natutulog yun. Pag natulog yung daddy mo pa naman gano'n, tapos basahin mo yung kunin mo yung cellphone. Bakit mo naisip na pag gano'n siya matulog? Alam ko, di ba? Tama, mali. Secret. Kita mo na. Baka naman pasalampak si Anyway, si DJ Bobby Uduli nanonood sa Kabanatuan. Batiin natin siya. Tsaka si Kuya Romy. Si Romy Udulio, kuya niya. Tsaka si Lulu. Tsaka si John Rom. Tsaka si Bilog. Thanks, men, sa kahapon. Ayan, salamat.
Huwag nyo na pong banggitin. Don't mention it, okay? Tsaka yung kaibigan ni Boss Edgar Reyes. O, kita nyo, nanonood sa amin si Boss. Okay, pakigreet po si Engineer Orly, Bambi, Vince, Abby, Vincent. Okay, salamat po sa inyong panonood din. Okay, next. basa. Okay, one more text. Mm-hmm. Okay, from Randy Malana. Update naman po sa Bulls. Miss Nicole, kasing ganda mo yung suot mo. Gaganda nyo parang gamot names nyo. Tab. Sana forever na kayong lima dyan. Okay lang. Dennis. Ano ba maganda kay Dennis, no? Dennis Tabs. Dennis Tabs. Parang gamot yun sa ano. Parang gamot. Sige lang. Ilang araw lang. Okay. Lipat to tayo sa mga Twitter messages ninyo. Sa Twitter tayo. Latest sa Chicago Bulls. Chicago Bulls? Ano ba? Chicago Bulls yung tinatanong niya. Hindi, dito na tayo. Yaman na siya. Dito na tayo. Okay, nabasa na natin. Wala pa, si Derrick Rose. Si Derrick Rose, baka bumalik yan. Chicago, di Miami Heat. Pwede yun. Pero mabigat na balik yun, ha? Oo, mabigat na balik yun. Bugbog siya agad. Okay, punta tayo sa Twitter messages ninyo. Sa PTV4 Sports po kayo magpadala. Si Ricky Morales. Sir Snow, gandang hapon po. Pabati po kami dito sa M-Place? MMIS. M-Place ng M-Place, MMIS. MMIS Boys. Thanks po. Salamat. No? Ricky Morales, parang minudo lang. Tsaka parang boxer. No? Parang boxer na no? Lipat tayo sa Facebook account niyo. Louie Joy Jimenez. Sir Snow, okay na po ba si Chris Lutz? At makakalaro na po ba siya? Thanks po and more power. So, hindi ko po masagot kung kailan, pero meron tayong interview with Chris Lutz bukas po. Antabayanan nyo yan. Tabel, paalala mo, si Chris Lutz tomorrow may update po tayo. Hihingan natin ang update si Chris Lutz. Okay, si Jeffrey Mejia. Gandang hapon, gwapong poging Snow. At maladyosang Meg. More power sa show and congrats for top sports program sa Philippine television. Ask ko lang na ba yung 1 week for MCL injury ni Mac 47, MC47. Thanks and pabati na lang po ang buong Malibiran family mula sa Abukay, Bataan, dito Valenzuela. Okay, salamat sa inyo. Yeah. Okay, si Mark Kagiwa po, tamang-tama, nanonood sa atin si bago ko sagutin niya, basahin mo muna yan, Nicole. Ganda naman suot mo. Galing kay? Kay Robert Non. Ay, boss. Boss Robert. Basahin mo, dali. Kailan kailangan daw mag-tie si Dennis? Para pareho kayong gwapo. Pagka hinabaan yung... Boss Robert. Basta sponsoran mo, walang problema. Kita mo, tsaka si Coach Al Francis, nag-text ano sabi niya? Mahirap kasing sabayan itong mamahalin na tie niya. Oo nga. Boss Robert, yung mga sobrang mo naman tayo dyan, iramin lang namin, babalik din namin agad. No, parang hindi kami magulit. Soli namin. sa may ganun. Okay, hindi si Mark. Coach Al Francis, nanonood. Gwapo nga raw Gwapo nyo. Yung video niya. Si Coach Al Francis, kanina, napanood ba yung interview sa'yo? Anyway, si Mark Kagiwa po, 1 week po siyang lalagyan ng immobilizer. Yung nakita nyo na nasa kaliwang paa niya kahapon, na kulay itim. Kanina sa video namin, 1 week po yan. Tapos sa Sabado, if I'm not mistaken, babalik po siya sa St. Luke's para magkaroon ng check-up kay Dr. Raul Canlas para ma-assess kung ipapanatili pa ba yung immobilizer o tatanggalin na tapos isasalang na siya sa strengthening at rehab. Okay? Buti na lamang, Holy Week, mahaba. Mahaba yung pahinga. Okay. Anyway, meron nung kaming kinover, yung pong isang basketball tournament, na developmental ito, at mukhang ito po ay talagang isa sa mga proyekto rin, ni Senator Antonio Trillanes, tsaka ni dating National Coach Johnny Tam sa pag-discovery pang lalo, para mas masuyod pa natin yung mga kanayunan at tsaka yung mga ibang areas dito sa bansa at sa Metro Manila para makahanap ng talent. At ito po, yung ating story, hatid ni Miss Cristabel De Leon. Tabel? Matagumpay na isinagawa ang third leg ng Magdalo at Sumali Senator Trillanes Basketball Cup nitong weekend sa Kingsville Subdivision sa Cainta, Rizal. Ang nasabing torneo ay pinamumunuan ni dating National Coach Johnny Tam. At gaya ng naging katuwang, inihatid ng palaro sa mga kababayan natin sa Muntinlupa at Sinaloan, Laguna sa first 2 weekends ng torneo, muling nabigyan ng high-level at unique basketball game ang mga taga-Cainta. 40 koponan na may tiga-6 na players ang nakipagtagisan ng galing sa hardcourt. Matapos ang 2 araw, nagkampiyon ng Kingsville habang runner-up naman ang team ng Cainta. Ayon kay Tam, ang mga magsisipagwagi sa 10 legs ng Magdalo at Sumali Basketball Cup ni Senator Trillanes ay maglalaban sa National Finals sa buwan ng Mayo. Well, nakakataas din ang moral, lalo na yung mga kasama ko. Alam mo naman, nasa dugo natin yung mag-develop ng
players. So yung mga ganitong tournament nakakatulong talaga sa amin. At dahil sa nabigyang aliw ng Basketball League ni Senator Trillanes ang mamamayan ng Cainta, umaasa naman ang dalawang elders ng Kingsville na magpapatuloy ang ganitong proyekto. Bakasyon ng mga bata para maiwasan ng mga masasamang bisyo, mas magandang ganitong ginawa ni Coach Johnny Tam na magkameron ng ganitong torneo. Ay nako, mainit na mainit ang pagtanggap dito ng mga players na yan. Oo. Kita mo naman ang mga entusiasmo nila. Talagang 100% ang kanilang interest. Ngayong Holy Week ay pahinga muna ang Senator Trillanes Cup, pero agad nasisiklab ang aksyon next weekend sa Wagas sa Manila. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Okay, so salamat Cristabel, at next week sa Wagas yan no? Hindi ho ngayong weekend kasi Holy Week ngayon next week. Okay, sa Wagas sa Metro sa Maynila. Salamat at congratulations sa Senator Antonio Trillanes sa inyong Magdalo Cup. Okay, next. Johnny Tam, syempre. Okay, Coach Johnny. Okay, next. Miguel Polino. Kailan po susunod na laban ng Petron? Okay. That will be on March 27, Wednesday at Smart Araneta Coliseum versus Alaska Aces, 7:30 p.m. Okay, so next message tayo. Sa Twitter tayo, lipat tayo. Si Paulo. Meron na bang names para sa mga kasari sa slam dunk at iba pang events ng PBA All-Star? Yes. Wala pa akong narinig. I-identify po yan siguro 1 week before. Dahil lang May 1 to 6 yung. So probably baka after the whole week baka meron na. Ayan. Dahil si Com ngayon medyo abala sa mga sa mga? Yung mga pag-fine no? Oo. Maraming naboboljack. Kanina 40,000 si Coach Luigi. Last week si Sharp 40,000. Ayun. Tapos 3 weeks ago si Balkman. Balkman. 250. Huwag na natin pag-usapan yun. Okay. So mukhang patapos na tayo. Bye-bye na tayo. So pasalamatan natin yung atin pong mga sponsors. Unang-una si Amis. Yes. Birthday niya yata last week, no? Si Amis. Happy Amazing birthday. Place. We'd like to Playground. You can follow them on Facebook, www.facebook.com/theamazingplayground. And on Twitter, you can follow them on twitter.com/amazingplayground. And you can contact them by dialing this number, 0916-772-7090. Okay, salamat po sa inyo. And of course, thank you sa pagpakinis ng mukha. Oh yes, Dermaesthetic. Thank you very much. Okay, Dermaesthetic, salamat po sa inyo. May mga branches po sila dyan sa may Mindanao Avenue, tsaka dyan po sa may Malate, Manila. And also, Dennis, ikaw, thank yous mo. Ay, yung mga si Manang kanina, kababayan yung tinda. Tarap, tamis, 50% off. Si Mick, tawagin na natin si Mick, nagtanggal na naman. Okay, Barako mula, Nicola. Thank you so much, Mr. George Chua, Mr. Michael Johnson Chua, Paul Chua, and of course, salamat din kay Mr. Rafi Casciao at saka kay Mr. J. Lianos D. Barako mula, Nicola, sa pag-energize ng aming pong programa. At kay Mr. Willie Ortiz, Philip Golo Villarosa, Jacob Malapas at Arvin Roa. Maraming salamat po sa inyo, at saka sa Axel 316. And also, thank you rin kay Mr. Renato Lirio ng Relay. Meg! Ako kay Mr. Amazing Playground, Mr. Alice Sumang, at saka yung lahat ng di ka Pampanga. And I'd like to thank Luscious Closet for my outfit today, Mom and Dad, and Camille. And ako po si Snow Badwa. At ako naman si Dennis Principe. Nicole Ramos. Ito po ang PTV Sports.